namin. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Brother JB, purihin ang Panginoon. Gising pa si Brother JB. Nakauwi lang yata po galing trabaho. Purihin ang Panginoon. Pagpalang umaga po sa bawat isa mga kapatid. Mayarang po ay tayo ay nag-uumpisa na po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kamusta po tayong lahat? Hallelujah. Kamusta po yung ating buong isang linggo, buong isang araw? Salamat sa Panginoon dahil laging ang biyaya ng Panginoon ang nakakapagpatagumpay sa bawat sa atin. Purihin ang Panginoon. At sige po, awitan na po natin ang Panginoon. Awitin po natin yung Spirit Touch. Spirit Touch your church. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po lahat. Your grace and mercy, we need to pray like never before. We need your power, your hope. Jesus, hallelujah. Fall upon me. Spirit Touch, hallelujah. Your church steers the hearts of men. Hallelujah, Jesus. Yes, Father, hallelujah. Revive us, Lord, hallelujah. Whatever our circumstances and problem and issue, Lord, hallelujah. Help us, Father God, always to restore every morning. Help us, Father God, hallelujah. Hallelujah. To surrender our life once again to your presence, Father God. And keep going to serve you. Keep going to praise you and to honor you, Father. Hallelujah, Jesus. Fall upon me. Let your rain fall upon me. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
Let your rain, Father God, fall upon us, Lord. Hallelujah. Maraming mga pagsubok, maraming mga problema, Panginoon, na pinagdaraanan ng bawat sa amin, aming Ama. Magkakaiba man ang aming mga pagsubok, magkakaiba man, Panginoon, ang mga pinagdaraanan namin. Hayaan niyo po, O Diyos, na ngayong umagang ito ay bigyan niyo po kami, Panginoon, ng reminder, aming Ama, na maging matalino sa lahat ng bagay bilang mga anak niyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dahil si Satanas ay parang isang leon na umaatungal, umali-aligid at naghahanap ng malalapa, aming Ama. Hayaan niyo po, O Diyos, sa mga panahon na ito, lagi kaming tumakbo sa inyong presensya, Panginoon, upang malabanan namin ang gawa ng dyablo, aming Ama. Salamat sa inyong katapatan. Salamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng mga kasama namin sa pag-aaral ng inyong mabuting balita ngayong umagang ito, Panginoon. Nasaan man kami sulok ng mundo, Panginoon. Hallelujah. Hayaan niyo po na lagi niyo po kaming abutin ng inyong kapangyarihan. Abutin niyo po kami, Panginoon, palagi ng inyong pagpalang kamay, aming Ama. Salamat po, O Diyos. Salamat, aming Ama. Purihin kayo, parangalan kayo. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Once again, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Blessed evening. O morning, rather. Kagigising lang po ng mga taga Middle East. Purihin ang Panginoon. Kaya evening. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Dito po sa, once again, dito po sa Middle East ay nasa middle pa lang po ng umaga. Kaya po Middle East, purihin ang Panginoon. Ayan, salamat sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So, mag-aral tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Hallelujah. Sa Romans chapter 5. Hallelujah. Romans chapter 5 verse 8. So, isang paalala sa atin ng Panginoon. Sabi rito ng Panginoon sa Romans chapter 5 verse 8. Sabi rito, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Tuloy na po natin sa 9. At ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo para sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa parusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang iyan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. So Romans chapter 5 verse 8 to 11 po yung binasa ko. So purihin ang Panginoon. Hallelujah. So sabi nga rito, pinakita daw po ng ating Panginoong Hesus yung pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen. So, hindi lang po talaga natin makikita na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan, kundi ang Diyos po ay lubos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Ano man yung ating katatayuan, ano man yung status ng ating buhay, mga kapatid, ay mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Mahal tayo ng ating Diyos. Hallelujah. No matter what happen, mga kapatid, ay tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Amen. Kung wala kang katabi, tapikin mo yung sarili mo. Sabihin mo, mahal ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi po siya nagbabago ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen po ba? He's never changes His love sa bawat isa sa atin.
Hallelujah. No matter what happen, tayo po'y mahal ng Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo ay magpatuloy bilang mga Kristiyano, nasa naman tayong lugar, saan man tayong dalhin ng Panginoon, na daigdig o parte ng mundo, ay maglingkod po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Maglingkod tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay karapat dapat po siya na paglingkuran. Amen. Karapat dapat siyang luwalhatiin sa lahat ng bagay. Kaya nais ng Panginoon ipaalala sa atin about yung kanyang pagmamahal. Hallelujah. Maya-maya ay darako naman tayo doon sa pinapaalala ng Panginoon na dahil mahal tayo ng Diyos, hallelujah, kinakailangan maging matalino tayo dahil tayo ay mahal ng Panginoon, pinapaalalahanan tayo ng Diyos no matter what happen, mahal tayo ng Panginoon dahil inialay na nga po niya mismo yung sarili niyang buhay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, tayo po ay laging magalak. Amen? Dahil mahal tayo ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Magalak tayo palagi dahil mahal tayo ng Panginoon. Yung pagmamahal ng Panginoon ay unconditional love. Hindi po siya nag-aantay ng kapalit pag sinabing unconditional love. Amen? Hindi katulad ng mga tao, naghahanap po ng kapalit ang pagmamahal ng bilang isang tao. Pero yung pagmamahal ng Panginoon, siya lang po yung nakagawa sa atin na unconditional love. He is not waiting, hallelujah, our response. He is not waiting, hallelujah, our things na nanggagaling sa atin, kung ano man yung kaya nating ibalik sa Panginoon. He is not waiting to us. Hindi po nag-aantay ng kapalit ang Panginoon yung kanyang pagmamahal sa atin. Dahil sabi nga rito sa Romans chapter 5 verse 8 hanggang 11, pinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal. Hallelujah. At sabi pa rito, kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Amen. Jesus Christ is already died kahit na tayo ay makasalanan. Kaya nga po, namatay si Kristo para sa atin dahil tayo ay mga makasalanan. Hallelujah. So namatay siya para sa atin, kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen. Yun po yung naging kabayaran. Yung kanyang sariling dugo, sariling buhay, nung siya ay nagkatawang tao, para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Yun po yung naging dahilan. Purihin ang Panginoon. At ngayon, itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Ngayon, tinuturing na daw tayong matuwid. Amen? Hallelujah. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Not because of us, not because of what we are doing, o ano pa man yung mga nagagawa nating mga bagay, hallelujah, sa gawain ng Panginoon, o ano pa mang mga bagay. Hindi ho dahil doon, kaya tayo ay tinatawag ng Panginoon na matuwid. Hallelujah. Tinatawag tayong matuwid ng Panginoong Jesus dahil sa kanyang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At ang sabi pa nga dito, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Ayan. Tiyak na daw po tayo maliligtas sa kaparusahan dahil sa ating Panginoong Jesus. Nung tayo po ay tinubos ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng sarili niyang dugo, hallelujah, sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Hindi po ang ipinambili ng Panginoong Jesus ay anumang bagay, salapi o ginto o pilak. Ang pinambili po ng Panginoong Jesus ng ating kabayaran ng ating kasalanan ay yung mismo pong kanyang dugo. Amen. His own blood, nung nagkatawang tao po siya. Hallelujah. Kaya talagang napaka mahal ng pagbili ng Panginoong Jesus ng ating kasalanan, mga kapatid. Binili na po niya ng sarili niyang dugo. Kaya wag na po nating ulitin pa yung mga bagay na ginawa ng Panginoong Jesus. Amen? Dahil siya na po mismo ang bumili
ng sarili niyang dugo ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Kaya ngayon po, tinatawag na tayo ng Panginoong Hesus na matuwid. Not because of us, not because of our style or whatsoever. It because of Jesus Christ. Amen po ba? It because of His blood, mga kapatid. Kaya nga po, nakikita ng Father God sa atin ay hindi tayo. Ang nakikita ng Father God ay yung tinapos ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, which is yung dugo niya na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung ang titingnan ng Father God ay tayo, bilang tayo at bilang tao, tayo po ay, hallelujah, tayo po ay makasalanan. Amen. Makasalanan po tayo. Pagtingin mo pa lang, pag-iisip mo pa lang, hindi mo pa nga nasampal na suntok mo na sa isip pa lang. Hindi po ba? Hallelujah. Pero dahil nga po sa dugo ni Kristo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, nung tayo ay nagsisi ng ating kasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon. Hallelujah. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin, unconditional love. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, hallelujah, napakamahal ng pagbili ng Panginoong Hesus ng ating kabayaran ng ating kasalanan o kapatawaran ng ating kasalanan ay napakamahal ng kanyang pagbili. Ano po ang pinambili ng Panginoong Hesus? Sarili niya pong dugo. Hallelujah. Sarili niya pong dugo, kaya tinatawag niya po tayong mga matuwid. Hallelujah. We are righteous not because of us, but because of His precious blood. Amen po ba? Hallelujah. At dati daw po tayo mga kaaway ng Panginoon. Nung tayo ay out of the presence of God, nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, nung tayo ay malayo sa Panginoon, tayo po ay tinatawag ng Diyos na mga kaaway. Tingnan nyo nga po yung inyong katabi. Kaaway po ba ng Diyos yan o kaibigan? Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po ay kaibigan ng Panginoon. Amen po ba? I believe. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Dahil tayo po ay minahal ng Diyos na walang kapalit. Tayo po ay binayaran ng Panginoong Hesus ng sarili niyang dugo ang ating mga kasalanan. Hallelujah. Kaya I believe at naniniwala tayo na yung mga katabi natin o kahit na yung sarili natin ay tinatawag tayo ng Panginoon na kaibigan. We are the friend of God. Amen. May kanta nga po dyan, hindi po ba? Hallelujah. I am a friend of God. Yun po yung kanta dyan. Purihin ang Panginoon. Napakatindihan mga kapatid. Dating kaaway, dating makasalanan, dating tayo ay hindi nakaabot ang kalulahatian in the presence of Father God. Amen. But because of the blood of Jesus, to God be the glory, na ibalik ng Panginoong Hesus yung ating koneksyon sa Father God. Amen po ba? It because of the blood of Jesus. Kaya nga po nabanggit ko kanina na ang tinitingnan sa atin ng Father God ay hindi tayo, kundi yung tinapos ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen. Yung pinambili, hallelujah, ng Panginoong Hesus ng sarili niyang dugo sa ating kasalanan. Yun ang nakikita ng Father God. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa tayo ay mga righteous. Amen? We are righteous but not because of us mga kapatid. Hallelujah. It's because of the blood of Jesus. So yun po yung tinatawag na biyaya ng Diyos. Amen? That is the grace of our Almighty God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ang sabi pa nga riyan ay, at ngayon mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Mayroon na tayong ngayong magandang relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Nung tayo ay tinawag ng Panginoong Hesus na kaibigan, ay nagkaroon na po tayo ng maayos na relasyon sa Kanya. That's why we can come to His presence. Mga kapatid, may mga problema, may mga pagsubok tayo, takbo kaagad tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Takbo kaagad. Hallelujah. Dahil doon tayo makakaranas ng panibagong lakas na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kapag nagsabi ka ng problema doon sa kaibigan mo, sa best friend mo, baka mamaya alam na ng buong barangay. Bakit?
Yung best friend mo, may mga best friend din yan. At yung mga best friend yan, may mga bishi din yan. Amen po ba? May mga bishi na tinatawag. Kaya magugulat ka, buong barangay na lang, alam na yung kwento ng buhay mo. Hallelujah. Pero kapag ka sa Panginoong Hesus, hallelujah, dahil siya po tinatawag na, hallelujah, na kaibigan natin, hallelujah, nung tayo ay sumuko ng buhay sa Kanya, sa Panginoong Hesus, tinawag tayong kaibigan ng Diyos, hallelujah, dahil sa pinambili niya ng sarili niyang dugo sa ating kasalanan, hallelujah, we can come always to His presence, mga kapatid. Takbo ka agad sa presensya ng Panginoon, hallelujah. Nalulungkot ka, nag-iisa ka doon sa bansa na pinuntahan mo, hallelujah. Ikaw lang yung Kristiyano doon sa tropa na mayroon ka ngayon dyan sa bansa na yan. What you need to do is to always to run to His presence para makapagtagumpay bilang Kristiyano. Amen. At maya-maya, yun po yung tatalakayin natin sa 1 Peter chapter 5 verse 8 po yun. Pero tapusin muna natin yung verse 11 dito. Sabi diyan, hindi lang iyan nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. So it because of the blood of Jesus Christ, hallelujah, naibalik ng Panginoong Jesus yung dati nating relasyon sa Ama. Na it because of the sin ay naputol po yung relasyon natin sa Father God. Ngayon, ang ginawa ng Panginoong Hesus naman ay isinostain niya o nirestore niya yung ating relasyon sa Panginoon o sa Father God. It because of His blood, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At bilang tayo po ay mahal ng Panginoon, unconditional love, tayo po'y binili ng Panginoong Hesus ng sarili niyang dugo sa ating mga kasalanan, tinawag na kaibigan ng Diyos, hallelujah. At tayo po ay pinaalalahanan ng Panginoon na mayroon na tinatawag tayong matuwid ng Panginoon sa Kanyang harapan, hallelujah. Ngayon, pinapaalalahanan naman tayo dito ng Panginoon sa unang Pedro. Clear po ba yung boses ko, mga kapatid? Clear po ba? Purihin ng Panginoon. Sa unang Pedro 5:8. Kasi may nagsulat po ng 5:11. 1 Peter chapter 5 verse 11. Hindi po 'yun. 1 Peter chapter 5 verse 8. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umali-aligid na parang liyong umuungal na naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang pananampalataya ninyo sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid ninyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Hallelujah. Ngayon, pinapaalalahanan naman tayo ng Panginoon na tayo ay maging matalino bilang Kristiyano. Amen. Minahal tayo ng Panginoon, unconditional love, purihin ang Diyos, hallelujah. Tayo ay binili ng sariling dugo ng ating Panginoon. Tinawag tayong kaibigan ng Diyos, hallelujah, at naibalik ng Panginoong Hesus. He restore our relationship with the Father, hallelujah, because of His blood. Ngayon, mga kapatid, nais tayo ng Panginoon paalalahan na maging matalino tayo bilang Kristiyano. Bakit? Tayo po'y may kalaban. Amen? May kalaban po tayo. Parang si ano kanyan, yung favorite mong panoodin. Hallelujah. Si Coco Martin. Amen. Hallelujah. Yung ano ba yung Batang Quiapo. Minsan napapanood pa yung Batang Quiapo kaysa sa devotion, ano po, purihin ng Panginoon. Nakalimutan yung pag-ati ng devotion, pero yung Batang Quiapo hindi nakakalimutan, ano, purihin ng Diyos, hallelujah. Kaya mga kapatid, maging matalino po tayo bilang Kristiyano. Amen po ba? Ayan, sabi ni Brother Edgardo, si Tanggol, ayan, si Tanggol daw. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, we need to be
wise being a Christian dahil may kalaban. Amen? May kalaban tayo bilang Kristiyano. Pero ang pinakaunang kalaban natin, mga kapatid, ay hindi si Satanas eh. Ang pinakaunang kalaban natin, yung sarili natin. Amen? Yung sarili natin ang pinakamalaking kalaban natin dyan. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sapagkat minsan ay yung katawan natin ay bagsak at yung espiritu naman natin ay gusto na dumalo ng gawain. Amen? So, be wise being a Christian. Dahil sa kaunting pagkakamali natin bilang Kristiyano ay pwede tayong dayain ng kaaway. Lalo na yung malalayo sa pamilya. Amen? Ito, paalala naman sa malalayong pamilya, nasa ibang bansa, walang kasamang mga mahal sa buhay. Kapatid, bakit ka nag-abroad? Bakit ka umalis ng bansa? Bakit nariyan ka sa bansa na yan? For your satisfaction po ba? O for your family? Amen? And of course, for the ministry of God. Mga kapatid, we need to be wise bilang Kristiyano. Hallelujah. So, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Minsan, hindi minsan, no? Nakikita ko kasi, lalo na sa mga OFW, ano? So, nasisira ang pamilya. Kahit Kristiyano na. Yun ang masakit, no? Kristiyano na, nasira pa yung pamilya. Pero bago umalis ng bansa, no? Ang tindi ng pangako sa kanyang mahal sa buhay. Na ibabangon ko kayo, and etc. Aalis ako ng bansa para sa ating pamilya. Hallelujah. At para sa gawain ng Panginoon. Pero nung nasa ibang bansa na, naiba na. Hallelujah. Kaya kapatid, or sa ibang lugar, hindi man sa bansa, umalis ka sa bansa, pero pumunta ka ng Luzon, Visayas at Mindanao. Amen. Ay nakalimutan mo na yung iyong pangako sa iyong pamilya. Kaya mga kapatid, be wise being a Christian. Hallelujah. Be intelligent. Maging mapagmatyag. Hallelujah. Dahil ang kaaway po ay 24/7 nga yan. Ika nga na umaali-aligid. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Okay po sa amin yung signal, Sister Shirley. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Baka po sa internet ninyo, purihin ang Panginoon. At pagdating naman sa verse 9, same pa din po ng chapter, 1 Peter chapter 5 verse 9. Ang sabi diyan, bago tayo manalangin ay, patatagin ninyo ang pananampalataya ninyo sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Amen? Kailangan daw po ay lumalaban tayo. Amen? Mananagumpay po ba tayo? Mga Kristiyanong mananagumpay po ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Amen? Mga mananagumpay tayong Kristiyano, kaya nga tinawag tayo ng salita ng Diyos na we are more than conqueror. Amen po ba? Ibig sabihin, higit pa tayo sa mananagumpay, mga kapatid. Higit pa tayo sa mananagumpay. Purihin ang Panginoon. Kaya po, kailangan tayo po ay marunong lumaban. Amen? Dapat marunong kang lumaban sa gawa ng dyablo. Hindi dun sa mga tagapanguna. Ang matindi dito yung lumalaban sa mga tagapanguna, lumalaban sa mga kamanggagawa. Yun ang nilalabanan. Pero yung pagkilos ng kaaway, hindi nilalabanan. Kaya nga minsan, pagka sinasaway mo na kapatid, abay maging matalino ka bilang Kristiyano. Yung sinasabi ng iyong bunganga, ang lumalabas na sa iyong bunganga, hindi pagkapala, kundi curse, pagmumura. So, hindi po yan totoong Kristiyano. Sorry sad to say. Yung nagmumura, lumalabas pa rin yung lumang pagkatao. So, hindi po talaga binago ng Panginoon yung buhay natin kung bumabalik yung dating buhay. Amen po ba? Kaya kinakailangan talaga maging matalino ka bilang Kristiyano. Be wise doon sa pagkilos ng kaaway, sa mga taktika niya, sa mga strategy niya, how we can do it. Hallelujah. Always yung paalala sa atin ng Panginoon, yung kay Joshua, chapter 1 verse 8, na pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos araw at gabi, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. At medyo na pahaba tayo ng kaunti. At salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. At hayaan natin na ang Banal na Espiritu na ang
kumilos sa atin, magbigay pa sa atin ng mensahe doon sa mga napag-aralan natin ngayong umagang ito na kanyang mensahe, na kanyang mga salita. At nawa ay yung at paalala sa atin ng Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos. He is loving us unconditional love. Hallelujah. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Tayo po ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Tayo ay Jesus Christ, He restore our relationship again to the Father because of His blood or what He done in the cross of Calvary. And lastly, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na maging matalino bilang Kristiyano. Amen? Maging matalino bilang Kristiyano, 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9. Hindi lang maging matalino, hindi lang maging intelligent, but we need to fight. Amen? We need to fight doon sa pagkilos ng kaaway. Labanan natin ang gawa ng dyablo, mga kapatid. Amen? But wag nating labanan yung mga lingkod ng Diyos, yung mga kamanggagawa natin. Minsan yan ang ginagamit din ng kaaway na para masira ang gawain ng Panginoon, to divide His ministry, no? So yung ganyang pagkilos, kaya mga kapatid, maging matalino tayo. Baka isa na ikaw dyan sa nag-iisip na yan na bakit yung pastor na yon, yung mga manggagawa na yon, ganto ganyan, abay kumikilos ng kaaway sa'yo. Hallelujah, tumakbo ka sa presensya ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin na, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Father God, maraming po salamat ngayong umagang ito, Panginoon. Hayaan niyo po, O Diyos, na ang lahat ng aming napag-aralan, Panginoon, na inyong mensahe, hayaan niyo po, O Diyos, na ito'y magrema. Ito po ay tumatak sa aming mga puso. Lagi po kayo magpaalala sa aming banal na espiritu. Help us always to remember, Panginoon, yung inyong mga mensahe, yung inyong salita, aming Ama. At palakasin niyo po ang bawat isa sa amin, yung mga nangihina na mga kapatiran, Panginoon. Hallelujah. Palakasin nyo nga po ang bawat isa sa amin in the name of Jesus. Hallelujah. I speak life. I speak new strength, Father God, in the name of Jesus. Sa bawat isa, sa mga lingkod ninyo, Panginoon, sa mga kamanggagawa namin, aming Ama, sa mga anak ninyo, O Diyos, sa mga bagong nakakilala sa inyo, O Lord God. Hallelujah. Palakasin nyo po kami, tulungan nyo po kami, and lagi nyo po kaming samahan dahil yun naman po ang pangako nyo na you never leave us nor forsake us, Father God. Salamat sa inyong mga pangako, salamat sa inyong mga salita, at salamat, O Diyos, dahil hindi ka nagbabago sa lahat ng panahon at pagkakataon. Laging ikaw ay tapat, laging ikaw ay nariyan sa amin, Panginoon. Hallelujah, para kami ay laging ingatan, laging samahan, Panginoon. At hayaan niyo po, O Diyos, yung mga malalayo sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, yung mga kapwa naming mga OFW, aming Ama, na mga nag-iisa, mga solo, Panginoon, sa mga bansa kung nasa naman sila, Lord. Hallelujah. Sila po'y inyong katagpuin, Banal na Espiritu. Bigyan niyo po sila ng espiritu ng kagalakan. Bigyan niyo po palagi sila, Panginoon, ng espiritu ng paglilingkod sa inyo, Panginoon. Palakasin niyo po sila, samahan niyo po sila, gamitin niyo po sila, Panginoon, sa mga bansa kung nasan sila, Panginoon, upang magkaroon ng inyong gawain, O Diyos. Papaalala niyo po sa amin na binigyan niyo po kami ng espiritu ng katapangan, hindi po espiritu ng kadawagan, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, sino man po yung mga kapatid namin na mga nasa ibang mga bansa na wala pong mga gawain doon, Panginoon, nag-iisa sila roon, Panginoon, gamitin niyo ang kanilang buhay, Panginoon, to speak your word, hallelujah, to speak, Father God, your message, O God. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin. Pagpalain niyo po lahat ng mga kapatid, ng mga nakasama po namin ngayong umagang ito, Panginoon. At Father God, sino man po ang mga nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, physically, I speak healing upon healing in the name of Jesus. Espiritu ng pagtaas ng dugo, Panginoon, ng sugar sa katawan, Panginoon, failure of the kidney, Father God, hallelujah, in the name of Jesus, all of that, Father God,
Hallelujah. I cast out it in the name of Jesus. In the name of Jesus. At anumang mga uri ng mga karamdaman, Panginoon, na mayroon kami, espiritu ng pananakit ng katawan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, I rebuke it in Jesus' mighty name, O God. At ano pa man yung mga karamdaman namin, Panginoon, na hindi nabanggit, we declare and decree, Father God, that we are healed because of your stripe, Father God, that you receive. Hallelujah. In the name of Jesus, according to your word in the book of Isaiah, Father God, chapter 58, Panginoon, na we are healed. Hallelujah. Because of your stripe, O God. Hallelujah. We are declaring, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. The healing power upon healing, O Lord Jesus. Hallelujah. At Panginoon, lagi nyo kaming samahan, lagi nyo po kaming patatagin, Panginoon. Sa kabila ng mga maraming pagsubok at problema, Panginoon, patatagin niyo po ang bawat sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito po amin nagkakaisang panalangin na mayroon pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Sa lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hindi ko man po kayo maisa-isa. Ang inyong mga pangalan, mga kapatid, ay tayo po ay kilala ng Panginoon at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Blessed morning po sa bawat isa. God bless po from DFC, Odor of Faith, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Purihin po ang Panginoon.